Skincare. Red light panel. Every night. Namumula-mula. Derek, kasi diba, so I'm sure your first love is singing. Yes. Diba? So, ibig sabihin ba nito parang you're returning, somehow you are also returning or revisiting your first love? This music. Since this is a musical na super almost 80% singing, I feel like bumabalik nga ako, correct? Bumabalik ako sa aking roots, sa aking first love. And kasi I only get the chance to sing sa All Out Sundays and sometimes it's not even full song or the songs that I like to sing or the songs na bagay sa akin. So ngayon parang nakikita ko na maganda to for myself para rin matrain ako lalo. Sino ang reaction na lang na, of course, di ba, it was, tama ba, it was originated by David Indero. Order ako. It was originated by Order ako ng mga 10. Saya nun, grabe. Ako yung Text kita. grabe yung trust nila sa akin to be able to pull this off. Of course, may pressure din kasi syempre galing din ni Piolo kumanta and Piolo is Piolo, di ba? So, pressure and I think more on I handle it as a challenge din kasi tatry kong lagyan ng sariling flavor yung role. Lalagyan ng konting youthful energy, ganyan. Are you familiar with the Ibarra character? I mean, it's a character from Hindi nga eh. Stars of Molly Betancourt. Hindi nga eh, kasi alam ko parang mga 4th year high school yan inaaral eh. Eh, 3rd year, nag-stop ako. So, hindi ko siya naabutan. Pero, ano naman, buti na lang may mga tools naman tayo na pwede research nila. Tapos na ba yung shooting for boy? Not yet. Midway pa nga lang eh. And yung second half yung pinakamadugo kasi heightened na yung drama. So, yun lang din yung ko. Actually, the first time sinabi nila sa akin na in-offer nila sa akin yung role, yung naisip ko talaga is baka mag-clash sa Apoy sa Dugo. Kasi I don't wanna compromise the play kasi may puyat ako sa ganito, may iba akong ginagawa. Pero ang ganda kasi ng role masyado para tanggihan. So, na lang, tatry ko na lang talagang i-balance and super discipline na lang. Pero hindi naman ganun ka-tight yung schedule kasi this one is premiering sometime in June. Medyo tight kasi sabay talaga siya sa rehearsals. Tapos, minsan we tape 3-4 times a week. Tapos yung rehearsals dito, 3-4 times din. So may mga mamimiss din akong rehearsal. So talagang wala na akong time for myself. Ano ginagawa mo dun para para energize, focus on your toes? Remember that big TV and preparation for a stage. Tulog ko talaga. Yun nga, ngayon kumuha na ako ng driver kasi hindi ko na kaya mag-drive before kasi I drive eh. Ngayon, yun, kailangan talagang matulog. And yun, for my fitness naman, before mag-taping or after pagkatapos, sinisingit ko pa din. This is your first ever musical? Second. Rock of Ages. Hirap So very yun. familiar territory. Medyo po. Although, that one is a medyo comedy yun eh. Comedy, romance. Ito kasi more on serious. So, iba pa rin talaga yung flavor. Iba pa rin yung vibe. Ano yung mga nag-take away mo sa PETA sa Rock of Ages? Hindi ako pwedeng malate nun. Nagagalit sila pag late. And it's important to warm up your body, not just your voice. Yun yung pinaka natutunan ko sa theater. Before the actual show, we would do warm-ups on stage. In fact, I would exercise, I would work out on stage. I'll be so sweaty that I have to take a bath again. And after that, parang mas humubo ka na yung voice, mas na. And siguro create camaraderie with your co-stars din. It's very important na comfortable kayo sa isa't isa. Medyo inabutan din kasi ng pandemic eh. Naisip mo ba na sundan kagad yung
musical venture mo after sana ng Rock of Ages? Well, may mga ano rin, may mga offers din na may sinasabi nila kung pwede kong gawin yung ganito. Pero nagkakataon kasi talaga hindi ginagaya ng schedule. Pero kung wala akong ginagawa, accept ko talaga lang. Kasi love ko ang theater. Bata ka pa. Gusto mo na mag-teatro. Hindi naman, pero like yung mga songs ng teatro, more on yun yung mga bagay sa voice ko talaga. Ano yung mga napanood mo ng musical plays? Phantom of the Opera, I watched it 4 times. Wow. Lion King, mga ganyan. Wicked, Les Miserables, ano ba? Tapos Rock of Ages din before, nung hindi pa ako sumasali. What else? Tapos yung mga ano lang, yung mga... Yun, basically. Yung ano, yung isa pa yung yung mga e-heads sa kanta, ano yun? Yun, Huling El Bimbo. Mga ganun. Derek, since meron ka na experience sa theater, and of course, you're a television and a movie actor, ano may difference, di ba? Yung instant reaction ng tao when they're watching you live. When you see their reaction, I know medyo madilim or syempre nahihili mo rin yung energy nila, no? What kind of satisfaction do you get from the instant gratification or instant reaction from the people watching you on stage? It's both a blessing and a curse. Blessing siya when it comes to, you know, they know you and there's this instant dating or parang di ba? Pero curse siya kasi if you don't deliver, then pangit ng reviews. So, yun yung mga nakikita ko doon. And kasi ganun yun sa Rock of Ages before when I first came out, parang narinig ko na, oh, si Eric, ano pala siya? Hindi pa rin kasi nila alam yung iba. Pero as much as possible, I try to shut people off and talagang i-focus lang talaga sa co-stars, sa chemistry, sa connection. Ganun lang. Kasi hindi mo rin naman talaga ma-realize na may mga nanonood sa'yo while you're doing it. We know you can sing, alam naman natin. Pero meron ka bang special parang training or vocal preparation for this particular project? You know what? Ngayon pa lang kasi magsa-start yung mga rehearsals eh. Pero as much as possible, whenever I'm driving every day, 10-minute vocal warm-up. Para lang kasi muscle yan eh, di ba? So you have to like really train it. And ganun lang. Para lang maluwag siya. Tapos pag may mga all-out Sundays, pupunta ako sa mga rehearsals din nun para talagang yun na rin yung training ko. And it helps to stretch them before singing. Kasi mas na-open pa yung mga muscles. Not just sa neck, sa paa, kasi konektado yan sa fingertips. Ganun. Kanina binagay mo din na kung hindi sila John Legend. Well, actually. Pero may yung mga songs niya kasi hindi ganun kataas eh. Tapos more on baritone kasi si John Legend eh. So, saktong-sakto siya sa akin. Siguro marami, I guess mga high school or mga college students who will watch the video. Siyempre, hindi pa sila fully like aware sa history natin. So, sa tingin mo paano pagiging? Feeling ko para maging aware sila, kailangan aware ako lalo. Ako yung pinaka-aware na kailangan ko siyang embody na talaga. Ganun ka-aware. Kasi ako as of now, kapareho ko lang yung mga high school students. Di pa rin ako ganun ka-aware sa kwento ni Ibarra kasi nga wala akong alam eh. Pero prior to this press con, I did research na. I watched the biography of Ibarra, some snippets of Noli Me Tangere, ganun. So, papanoorin ko na rin yung Maria Clara at Ibarra. I have to rewatch it again. So, yun yung mga gagawin ko. Familiarity lang talaga with the character and with the story para like makuha nila sa akin. Ano ba masasabi niyo? Pero may gusto itanong kay Derek. Dalawa na lang dito, tatlo.
O yun, kain na muna po tayo. Sige.